Magandang araw sa ating lahat. Ay, ang lakas ng microphone. Doon, nagpi-feedback ako. I-ano mo yung echo. Yes! Diba? Dahil nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang, finally, natuldukan na rin at gusto na rin nating tuldukan dito sa Unbettable Channel. Ang usapin pa rin kina Kim Chiu, Sian Lim, diba? Kasi nga, naglabasan lately yung pahayag ni Sian patungkol sa kwento niya nung nag-break up sila ni Kim Chiu. Nandun may issue pa nga, dalawang issue yun unang issue nga doon yung nag-request pa siyang lutuan siya ng steak ni Kim and then nag-break sila. Tapos pangalawang issue is yung pinaliwanag niya kung bakit kinailangan niyang magmakaawa, beg ang ginamit niyang salita, nag-beg siya kay Kim na maglabas na sila ng statement hinggil sa kanilang naging hiwalayan at kung paano itong naka-epekto sa kanyang pamilya. And then, ang latest naman, yun na nga, yung reaction naman ni Kim Chiu sa nag-viral na komento at viral na insidente nung halikan nila ni Paula Avellino sa What's Wrong with Secretary Kim doon sa isang episode yung sa cabinet. So, nagsamot-sari, nagsasanga-sanga yung mga opinion. Although, alam naman nating lahat na si Sian Lim ay may bago ng girlfriend and si Kim naman ay parang may mga pahaging na ngayon tungkol sa kung ano man talagang meron na mamagitan sa kanila ni Paulo. But simulan po natin doon sa naging issue na tahasang dininay at tinawag nga ni Sian na fake news. Una, yung issue na di umano'y nag-request pa siyang lutuan siya ng steak. Kachipan nag-request talaga na lutuan siya ng steak bago sila mag-break ni Kim. Wala daw pong katotohanan yon at never na nangyari yon. Never kailanman na nagkaroon ng pagre-request na ipagluto siya ng steak and then i-break niya after. Parang kagagahan naman yung gano'n. Meron pala mga nakakaloka. So anyway, dineneyo ni Sian at sinabi nga niya na hindi nga niya maintindihan kung saan nanggagaling yun. Kasi sa lahat ng nangyayari ito, lagi kasing, although alam naman natin kung gaano ka-strong ang personality ni Si, kung gaanong bilang lumaki siya sa Amerika, ibang kulturang nakagisnan niya. Kasi si Sian kasi ang isa sa mga nakilala nating mga kaibigan na rin at tao na, alam mo yon, he really speaks out his mind and siya yung klase ng personalidad na napaka, sa iba prangka, sa iba mayabang, pero yun talaga yung personalidad ng taong yun Besides, sabi ko nga, hindi naman siguro tatagal ng kung ilang taon, mahigit 10 taon ang naging relasyon nila ni Kim, kung hindi rin naman talaga siya nakilala ng lubusan ni Kim at minahal talaga, di ba? Alam naman natin lahat yan. But anyway, hindi na yun ang pinag-uusapan ngayon kasi nga, parang sa nangyayari ngayon sa magkakaibang buhay nila, gusto lang nilang klaruhin yung mga issues. And then, eto nga pangalawang issue na dininay ni Sian at sinabi niya walang katotohanan at tinawag na fake, ay yung tungkol doon sa yung na ano na natin na podcast natin previously tungkol doon sa parang sinabihan niya si Kim na ito na mag-anunsyo or pwede nang sabihin ni Kim na meron na siyang girlfriend or something to that effect. Na sabi ni Sian, ridiculous at hindi rin niya alam kung saan nanggagaling. Kasi ang alam lang niya is, sabi nga niya is, nung time na nadadamay na ang nanay niya at saka lola niya na pati yung pag-aalipusta at yung pag-wish ng masama sa kanyang mga mahal sa buhay ay umabot na sa sukdulan. Doon na siya nakiusap at nag-beg, nagmakaawa kay Kim na kung pwede, since nag-break na sila, maglabas na sila ng kanilang mga statement at sabihin na nila sa publiko na tigilan nila, especially nanggagaling ito doon sa mga fans nila or may particular na isang malapit kay Sian at saka kay Kim na yun na nga na to the point na dumating na siguro sa sobrang disgusto, sa sobrang frustration nung tao na yon na malapit sa kanila, dumating na raw sa punto, sabi ni Si, na halos isumpa na yung lola niya na may sakit, na inagwi-wish na nga ng hindi maganda, pati na yung nanay niya. Kaya sabi ni Si,
hindi na ito tama, hindi na ito makatarungan. Kaya sabi niya kay Kim na pinakiusapan niya ito na maglabas na sila ng kanilang statement hinggil sa naging breakup nila. But then, this was ang timeline dito, November 2023 ha. This was the time na nasa kasagsagan naman ng promotion nung Linlang at saka yung upcoming nga nilang What's Wrong with Secretary Kim, itong si Kim Chiu. Kasi nga, kumbaga, nagpatong-patong yung mga schedule, commitment, at saka yung issue ng breakup na umabot nga sa puntong nadadamay na mga hindi dapat madamay. At ang sinabi nga ni Kim sa kanya, sabi ni Aspersian, ang sinagot sa kanya ni Kim ay, wag muna, pinakiusapan daw siya ni Kim na hintayin na parang ma-launch or mailabas yung promo tungkol sa bagong ginagawa nila ni Paula Avellino para naman daw parang alam mo, para hindi ma-spoil or hindi maka-apekto doon sa promo. Parang ganoon na naging usapan na sa katwiran naman, sa pangangatwiran naman ni Kim at naintindihan naman ni Sian. Parang sige, sasacrifice na lang siya kahit ano kasi alam naman nila na nadadamay na ang hindi dapat madamay. So, pinagbigyan daw niya si Kim and yun na nga, nangyari na nga nung bago matapos ang taon is nakapaglabas sila ng statement nila na sila'y wala na nga, officially wala. Pero bago pa mag-November, nangyayari na pala yun dahil nga dun sa issue na idinadamay na yung mga mahal sa buhay ni Sian to the point na nagwi-wish na ng hindi maganda yung mga disgruntled na matatawag natin na mga tagahanga at supporters nila. Sa kabilang dako, yun na nga rin ang pinapakiusap din namin kasi ako personally din dito sa Unbettable Channel at saka sa Marites University, ang dami ko rin natatanggap na mga bashing na nung una hindi ko rin po pinapansin. Pero, di ba, yung iba kasi parang nagbo-border na sila dun sa pagiging delusional tungkol dito sa Kim Pao, particular dito sa love team ni na Kim Chiu at saka ni Paula Avellino na naging very successful nga po sa kanilang teleserye at pinalita na nga din po namin na posible magkaroon sila ng movie team up. Diba na talagang wini-wish naman ng lahat. And as I said, talagang prangkahan ko rin sasabihin nito, kung ako naman yung producer, kung ako naman yung nagpapatakbo ng programa, bakit naman nga hindi ko samantalahin ang pagkakataon na mainit ang tambalan nila at gusto mapatunayan na marami talagang supporters. Pero sa kabilang dako, yung kinikwento ko, nire-relate ko dun sa naging karanasan ni Sian, na may mga ibang fans talaga. Ito ang kinikwento ni Sian, kaibigan pa nila to at napakalapit sa kanilang dalawa ni Kim na talagang halos ang daming nalalaman, ang daming alam sa kanila. Pero nang dumating yung puntong naghiwalay na sila, kung ano-ano nang sinasabi against Sian and sa family ni Sian. Kami rin, no, mga nagba-vlog, nagpo-podcast, nagbibigay ng balita at opinion, hindi lang siguro magustuhan ng mga Kim Pao yung gusto nilang marinig sa amin or parang feeling nila anong tawag dito, bias sa ganito o sa ganyan. Ang dami-dami na mga hindi magagandang salitang sinasabi, pero pinalalampas namin. Pero ang hindi ko talaga mapalampas, yung tipong nagbigay na ako ng napakagandang komento, opinion regarding dun sa naging eksena nga nila dun sa What's Wrong with Secretary Kim, yung cabinet scene na naghalikan sila, na sabi ko pa nga, ang sarap-sarap. Ano-anong masama dun sa sinabi ko? Masarap ko talaga namang masarap. Tapos tinawag akong mas nakakadiri or what. May mga ganong fans, nakakaloka. But anyway, hindi ako nandito para awayin pa sila, para kalabanan or what. Kasi kanila yan eh. Sabi ko nga, sa mga producer, benta yan. Sa mga nasa social media at na mga nagbibigay ng programa, that's engagement ang tawag dyan. At nagbe-benefit yung mga artista, particular nga si Kim. Pero sinabi ko nga na sa isang update din naman at balita po ito, na bilang ako'y taong advertising din po, nanggaling din po ako sa advertising world, may mga kaibigan po tayo sa advertising industry na nagkukwento sa atin na mabenta yung Kim Pao, pero pag si Paulo halimbawa na lang daw yung bibigyan ng proyekto, hindi daw ganun kalakas. Kailangan daw kasama si Kim. In the same manner na nung time na si Sian Lim, again, with all due respect, bubusina ko kay Sian dito at sa mga fans ni Sian na umalagwa o di umano ang karir ni Sian dahil nakakabit siya kay Kim Chiu. May mga ganong analysis, may mga ganong observation ang mga nasa industriya na talaga namang sinasabi nila na ito yung nangyayari. So, eto na nga,
sabi ko nga dahil nag-i-enjoy ngayon sa kanilang popularity ang Kim Pao. So hindi talaga malayo na mangyari na very soon tatawid uli sila sa movie para gumawa naman sila ng pelikulang tatangkilikin ng marami at papatunayan ang lakas nila at ang powers nila. 'Di ba? Kaya ako, to be honest, din naman, to be fair, kasi si Paolo Avellino, alam naman nating lahat na he's a very intense actor, isa sa pinaka mga galing nating artistang bago ngayon. Pero pagdating nga sa mga endorsements, products man yan o services man yan, talagang laylay naman talaga siya, kasi hindi naman talaga siya yung mga kagaya ng mga Piolo Pascual, Ding Dong Dantes o iba pang mga ganong kalibre na pag nag-endorso ng mga produkto at mga serbisyo, talagang patok, di ba? Yung mga level ni na Ann Curtis, ni na Vice Ganda sa ngayon, Kim Chiu nga. Kasi nga sabi nga ng mga taga-advertising world, kumakabit or nakakabit yung popularidad ngayon ni Paolo Avellino, again with all due respect, sa kasikatan ni Kim Chiu. Yun ang katotohanan kasi dito sa industry natin na ito, nag-aano-ano na yan nagko-connect na yan mula sa mainstream, sa mga ibang platform, tatawid sa television, hanggang sa movies, hanggang sa advertising world. Yun. Kaya siguro kayo na po ang mag 1+1+1 sa mga pag-uopinyon natin ito, sa mga pagbabalita, na ang lahat ng ito ay, alam mo yon, negosyo lang din at the end of the day. Negosyo meaning, di ba, may nasusweldohan ng tama, may nabibigyan ng bonus na malaki, may mga nabibigyan ng trabaho, and at the same time, may mga producers din naman na naiinganyo pang mag-produce ng mga pelikulang para sa inyo, na i-enjoy ninyo at yun na, kinikilig kayo. Yun, di ba? Tagal ko nang alam yan kasi nga sabi ko nga, pinagmamalaki ko pa dati pa na mga as early as October na ganyan, pinaplano na yan dahil inalok na rin po yan. Inalok nga yan at ngayon kasama nga dyan sa What's Wrong with Secretary Kim, si Jay Cuenca, isa po yun sa mga inaalagaan ko bilang ako'y kanyang publicist. O diba? So napagkukwentuhan na namin yan. At syempre, best of friends din sila ni Paolo Avellino, nagkukwentuhan. So hindi talaga mawawala yung issue or yung punto or interest ng pagkakaroon ng financial reward sa mga nangyayaring ito. Might as well i-enjoy na rin nila. And kung meron man silang mga nararamdaman mas malalim personally, yun na yun. Kayo na rin po ang huhusga dyan. Pero wag naman dun sa magpaka-delusional tayo na kung ano-ano na lang kinikwento na parang kagaya nung nangyari dun sa gagawin kong classic example, yung Maine Mendoza at saka Alden Richards, di ba, na yung mga delusional fans na kesyo may anak na, nakatatlong anak na, nagpakasal, etc. Huwag naman sanang umaabot sa ganun, di ba? Kasi at the end of the day, yung kasiyahan pa rin natin na, yung kasiyahan lang natin na kinikilig tayo, hindi yung kasiyahan na gusto nating makialam at panghimasukan ng mga personal na buhay nila. And on that note, pansamantala po magpapaalam ang Unbearable Channel. Standby lang po kayo sa mas marami pa po naming update sa inyong mga paboritong artista. Again, Papa Ambet po, Ambet Nabus dito sa Unbearable Channel.